Habang nakatingin ang receptionist kay Grandmaster Chin, hindi niya mapigil ang mapaisip kung gaano kahalaga ang batang kasama nito para personal na samahan sa pagpili ng martial arts. Sa kanyang isipan, pilit niyang hinahanap ang sagot kung sino nga ba talaga ang bida at bakit ganoon na lamang ang atensyong ibinibigay ng isang Grandmaster sa kanya. Mula sa mahabang listahan, itinuro ni Grandmaster Chin na dahil mayroon ng offensive martial arts at movement technique ang bida, ang susunod na lohikal na hakbang ay ang matuto ng isang control-type martial art. Iminungkahi niya ang Flame Cage, isang A-rank martial art na gumagamit ng fire spiritual chi upang bumuo ng isang naglalagablab na kulungan na kayang bumihag at pumihil sa anumang galaw ng kalaban. Ipinaliwanag ng matanda na ang offensive techniques ay nangangailangan lamang ng paglalapat ng enerhiya sa sandata, ngunit ang control type ay mas maselan dahil kailangang mailabas ang spiritual chi mula sa katawan. Ito ay isang antas na kahit ang mga tier 2 martial artists ay nahihirapang gawin. Gayunpaman, naniniwala si Grandmaster Chin na sa pambihirang talento ng bida, hindi imposibleng matutunan niya ito kahit nasa tier 1 initial stage pa lamang siya. Upang mas lalong maipakita ang galing nito, nag-alok ang Grandmaster na magbigay ng isang maikling demonstrasyon bago tuluyang magdesisyon ang bida. Dahil sa pagkakataong ito, agad na nagpahayag ng pasasalamat ang bida. Sa isang iglap, bumuo si Grandmaster Chin ng isang maliit na kislap sa kanyang palad na mabilis na naging isang naglalagablab na hola ng apoy sa kanilang harapan. Binigyang diin niya na ang silbi nito sa aktwal na labanan ay hindi matatawaran dahil maaari nitong ikulong ang kalaban para sa isang mabilis at nakamamatay na one-hit kill. Ngunit may isang babala ang matanda, ang pagpapanatili sa flame cage habang umaatake ay napakahirap na gawain, at siya mismo ay natutunan lamang ang ganitong klaseng koordinasyon nang umabot na siya sa tier 3. Nang marinig ang hirap na kaakibat nito, napailing ang bida at seryosong sinabi na kung ganoon pala kakomplikado ang teknik ay pipili na lamang siya ng ibang martial art upang makaiwas muna sa mga control type techniques. Nagulat si Grandmaster Chin sa naging desisyon ng bata at itinanong kung susuko na ba ito agad. Ngunit sa loob-loob ng matanda, lalong tumaas ang respeto niya sa bida. Habang ang ibang henyo ay nagpapadala sa yabang, ang batang ito ay marunong makinig sa payo at may sapat na pagpapakumbaba. Sa gitna ng usapan, isang abiso ang lumitaw sa isipan ng bida, nakuha na niya ang bagong skill na Fire Flame Cage. Kahit hindi niya ito formal na pinili, sapat na ang nakita niyang demonstrasyon upang makopya ng kanyang sistema ang nasabing teknik. Habang ibinabalik niya ang aklat, nakiusap siya kay Grandmaster Chin na tulungan siyang maghanap ng alternatibong mapag-aaralan. Muling sinuri ni Grandmaster Chin ang listahan at iminungkahi na subukan naman ang defensive martial arts. Itinuro niya ang Thick Earth Armor, isang A-rank Earth attribute technique. Ang sining na ito ay bumubuo ng isang matibay na battle armor sa ibabaw ng katawan gamit ang Earth Spiritual Chi upang magbigay ng hindi matitinag na depensa. Agad na sumang-ayon ang bida dahil alam niyang kung ipagsasama ang teknik na ito at ang kanyang likas na lakas, magiging isa siyang kuta na mahirap gibain. Ngunit bago pa sila makapagtuloy, tila may mahalagang naalala si Grandmaster Chin at bigla itong nagtanong kung ano ba ang tawag sa espesyal na katawan na taglay ng bida. Walang pag-aalinlangang sumagot ang bida na ito ay ang Overlord Body. Batid niya na ang Overlord Body ay isa sa mga pinakamakapangyarihan sa libu-libong uri ng katawan, at inaasahan niyang sa oras na marinig ito ng Grandmaster, lalo pa siyang bibigyan ng mga pambihirang A-rank martial arts bilang suporta sa kanyang paglakas. Tahimik na naghintay ang bida habang pinagmamasdan ang magiging reaksyon ni Grandmaster Chin sa kanyang revelasyon. Ngunit kabaliktaran sa inaasahan ng bida ang naging reaksyon ng matanda. Napatitig si Grandmaster Chin at napatanong tungkol sa Overlord Body, dahil sa tanang ng kanyang buhay ay hindi pa siya nakarinig ng ganitong uri ng espesyal na pangangatawan. Bahagyang natawa ang bida at agad na nagpaliwanag na siya lamang ang nag-imbento ng pangalang iyon para sa kanyang sarili. Napaisip si Grandmaster Chin, bagaman wala ito sa anumang opisyal na talaan, hindi niya may kakaila ang saksing katotohanan, ang buong lakas na suntok ni Wang Tiantuo, na nagtataglay ng maalamat na Barbarian God Body, ay walang kahirap-hirap na naharangan ng bida. Para sa kanya, ang lakas ng Overlord Body ay nasa antas na hindi pa niya nakikita sa sinumang tier isang martial artist sa buong kasaysayan.
Biglang naputol ang kanilang malalim na pag-uusap nang tumunog ang telepono ni Grandmaster Qin. Bakas ang bahagyang inis sa kanyang mukha habang sinasagot ang tawag, sabay tanong kung ano ang kailangan dahil kasalukuyan siyang abala. Sa kabilang linya, boses ni Bai Mo ang narinig, mabilis nitong iniulat na base sa contribution point system, napansin nilang habang nakikipaglaban ang bida kanina ay suot pa rin nito ang kanyang mabigat na weight vest. Dahil sa narinig, gulat na napabeleng ang tingin ni Grandmaster Qin sa bida. Tinanong niya kung totoo bang habang nilalabanan nito sina Wang Tiantuo at ang dalawa pang henyo ay pasan-pasan pa rin niya ang nasabing pabigat. Kalmadong tumango ang bida at sumagot na oo, dahil kung huhuberin niya raw ang vest ay hindi siya makakakuha ng mga kailangang contribution points. Hindi na maitago ni Grandmaster Qin ang kanyang pagkabigla. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili habang pilit na tinatanggap sa kanyang isipan na ang batang nasa harap niya ay isang tunay na halimaw na hindi na dapat sukatin gamit ang normal na logika. Sinabihan niya ang bida na huwag nang alalahanin ang mga puntos, basta't maipasa nito ang susunod na challenge sa training camp, tiyak na uulanan ito ng mga A-rank martial arts bilang gantimpala. Dahil dito, inutusan niya ang bida na haborin na ang weight vest sa mismong sandaling iyon. Agad na sumunod ang bida at sinimulang kalasin ang kanyang vest. Nang makita ito ng receptionist, nagmagandang loob siyang tulungan ang bida at nag-alok na siya na ang magbabalik nito sa warehouse. Nag-alinlangan pa ang bida at nagbabala na sadyang napakabigat nito, ngunit ipinagmalaki ng receptionist na siya ay isang tier 2 martial artist at kayang-kaya niya ang ganoong kaliit na gawain. Subalit nang tangkaing buhati ng receptionist ang vest, bigla siyang namutla at sa isang iglap ay bumitaw ang kanyang mga kamay. Malakas na bumagsak ang vest sa sahig, sapat na upang mabasag ang semento sa tindi ng bigat. Napasigaw ang receptionist sa gulat at naitanong kung ilang kilo ba talaga ang bigat ng kagamitang iyon. Kalmado namang sumagot ang bida, 5 tonelada lang po. Dahil sa revelasyong ito, muling napaisip si Grandmaster Qin. Isang initial stage martial artist na may dalang 5 toneladang pabigat, pero nagawa pa ring talunin ang 3 late stage na henyo, ito ay isang kababalaghang hindi na maipapaliwanag ng agham ng martial arts. Lumapit ang matanda at inakbayan ang bida habang tinatawag itong munting halimaw. Sinabi niya na dahil dito, may isang espesyal na A-rank martial art siyang nais ibigay sa bata. Agad na nagkaroon ng interes ang bida at napatanong kung ano ito. Ipinaliwanag ni Grandmaster Qin na naalala niyang si Bat ang pangunahing sandata ng bida. Ayon sa kanya, si Grandmaster Jiang Lin ng Yang City ay isa ring dalubhasa sa sibat at nagtataglay ng maalamat na Thunder Spear Art, isang teknik na itinuturing na pinakamalakas sa hanay ng mga A-rank. Ang plano niya ay dalhin ang bida sa Yang City upang hamanin ang pinakamagaling na estudyante ni Grandmaster Jiang Lin at makuha ang teknik na iyon bilang premyo. Nang tanungin niya ang bida kung ano ang reaksyon nito, nag-aalangang sumagot ang bata na mukhang hindi yata maganda ang ganoong paraan. Ngunit mabilis na nagpaliwanag si Grandmaster Qin, ayon sa kanya, si Grandmaster Jiang Lin ang unang nagpasimula dahil palagi nitong minamaliit ang Star City Training Camp at tinatawag itong basura. Oras na raw para gumanti sila at ipakita ang tunay na gilas. Sinabihan niya ang bida na bumalik muna sa quarters nito at maghanda ng husto, dahil sa kinabukasan ay agad silang tutulak papuntang Yang City. Walang nagawa ang bida kundi sumang-ayon at maghanda para sa bagong hamon. Pagsapit ng gabi, nang bumalik ang bida sa kanyang kwarto, agad niyang napansin ang pagbabago sa paligid. Inayos na ng training camp ang kanyang silid upang maging mas komportable para sa pagsasanay. Ilang sandali lamang ang lumipas, sunod-sunod na lumitaw ang mga abiso sa kanyang isipan, matagumpay niyang nakuha ang mga bagong martial arts, ang Fire Scorch War Fields, Soul Capture Art, at ang depensibong Thick Earth Armor. Hindi na nagsayang ng oras ang bida. Agad siyang umupo ng tuwid at sinimula ng meditasyon para pag-aralan ang mga bagong teknik. Dahan-daang bumalot sa kanyang katawan ng isang mapulang enerhiya habang seryosong iniisip na kailangang maabot niya ang basic level ng 3 sining na ito bago sumikat ang araw. Para sa kanya, ang bawat segundo ay mahalaga upang paghandaan ang hamon sa Yang City. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, tinawagan ni Grandmaster Qin si Grandmaster Jiang Lin ng may halong hamon.
Walang paligoy-ligoy niyang inutusan ang matanda na ihanda na ang Thunder Spear Arts dahil bukas na bukas din ay dadalhin niya ang kanyang pinakamagaling na estudyante upang yanijin ang dojo nito. Sa kabilang linya, isang mapang-uyam na tawa ang naging sagot ni Grandmaster Jiang Lin. Ipinagmalaki niya na ang Yang City Training Camp ay nakapagluwal ng isang pambihirang talento, ang kanyang estudyanteng si Lin Chunfeng, na nagtataglay ng Wood Spirit Body at kasalukuyan ng nasa antas ng isang Tier 2 martial artist. Hindi lang iyon, ipinagyabang pa niya na sa loob lamang ng 2 araw ay nagawa na nitong kontrolin ang paglabas ng spiritual chi para sa A-rank control type martial art na Wood Prison. Sa harap ni Jiang Lin, nakapikit si Lin Chunfeng habang tila kumukuha ng lakas mula sa paligid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, sumigaw siya ng Wood Prison. At mula sa kanyang mga palad ay sumabog ang napakaraming baging na mabilis na gumapang sa buong silid. Subalit bago pa man tuluyang masakop ang paligid, biglang huminto ang mga ito at unti-unting naglaho na parang usok. Dahil sa pagkabigo, bagsak balikat na humingi ng paumanhin si Lin Chunfeng sa kanyang master. Lumapit si Grandmaster Jiang Lin at mahinahong pinayuhan ang alagad. Ang mga control-type martial arts ay sadyang mailap at hindi dapat minamadali. Ngunit puno ng determinasyon na sumagot si Lin Chunfeng na sa loob lamang ng 1 buwan, tiyak na mapapaamo niya ang teknik na iyon. Ipinadinig ni Jiang Lin ang kumpiyansang ito kay Grandmaster Qin sa telepono, sabay pang iinsulto na ang dadalhin nitong estudyante ay hinding-hindi makakapalag sa kanyang halimaw. Sa tindi ng inis, napasigaw si Grandmaster Qin, ngunit agad na binabaan ng telepono ni Jiang Lin. Matapos ang tawag, kinausap ni Jiang Lin si Lin Chunfeng nang may babala. Sinabihan niya itong huwag agad tatapusin ang laban kapag dumating na ang kalaban. Nais niyang magpanggap lamang si Lin Chunfeng na pantay ang kanilang lakas bago manalo ng bahagya, upang kahit papaano ay hindi tuluyang mapahiya ang panig ni Grandmaster Qin. Para kay Lin Chunfeng, ito ay magandang pagkakataon upang subukan ang kanyang galing sa pakikipaglaban at pag-arte. Kinabukasan ng hapon, mabilis na tinahak ni na Grandmaster Qin at ng bida ang papawirin patungo sa Yang City Training Camp. Habang lumilipad sa ere, hindi maiwasan ng bida ang mamangha, ito ang unang pagkakataon na naranasan niyang makita ang mundo mula sa itaas sa ganitong paraan. Nang makalapag sila sa Yang City, agad silang sinalubong ng grupo ni Grandmaster Jiang Lin. Puno ng kuryosidad na tinanong ni Jiang Lin kung nasaan ang henyong ipinagmamalaki ng matanda. Ipinakilala ni Grandmaster Qin ang bida bilang isang Tier 1 initial stage na gumagamit din ng sibat. Magalang namang bumati ang bida, ngunit tila nabulunan si Grandmaster Jiang Lin sa kanyang narinig. Para sa kanya, ang pagdadala ng isang Tier 1 initial stage para lumaban sa isang Tier 2 ay parang pagpapadala ng tupa sa loob ng kuta ng leon. Inisip niya kung tuluyan na bang nasiraan ng bait si Grandmaster Qin. Para kay Lin Chunfeng, lalong naging hamon ang sitwasyon, paano niya gagawing magmukhang pantay ang laban kung ang agwat ng kanilang antas ay napakalayo. Ngunit hindi na nagpatumpik-tampok pa si Grandmaster Qin. Lumapit siya kay Jiang Lin at mariing inutos na simulan na ang laban, dahil pagkatapos nito ay plano pa nilang umuwi ng maaga para sa hapunan. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.